Ang Page of Pentacles ay kumakatawan sa simula ng isang paglalakbay ng kaalaman at kasanayan. Ngunit hindi sa pamamagitan ng mabilis na tagumpay o pagnanais ng material na gantimpala nakakamit ito. Sa halip, sa kwentong ito ay ang page ay abala sa kanyang pentacle na siyang simbolo ng material na mundo at mga posibilidad na nagmumula sa dedikadong pagsisikap. In other words, hard work and dedication will eventually reward you as long as you go through the journey of work no matter how tedious it is. So, hindi ang pagnanais ng material na gantimpala o yung kagustuhang magtagumpay ang magdadala sa'yo doon, kundi yung dedication at commitment mo sa hard work mo. Kung ikukumpara natin sa Knight of Pentacles, yung Page of Pentacles, yung Knight ay naglalarawan ng aktibong paggawa at praktikal na pag-aasikaso. Meanwhile, ang Page of Pentacles ay hindi pa masyadong nakatuon sa mga gawaing araw-araw. Yung Page kasi ay mas interesadong mag-aral at mag-eksperimento. So, mas galing sa place of curiosity yung work na ini-invest nung Page of Pentacles. Hindi tulad ng Knight of Pentacles na mas hands-on or mas active talaga siyang nagtatrabaho para dun sa eventual goal niya. Yung Page of Pentacles, along the way natututo pa siya, tas nag-e-experiment siya, hindi pa siya sure masyado, kumbaga nagmamature pa lang yung perspective niya. Parang he's learning along the way, tapos he's trying different things to see what will work and what won't work. So, syempre, in a way, this also shows dedication. Kasi, kung ano-ano yung tinatry ng Page of Pentacles, hindi siya sumusuko agad kapag hindi gumagana yung mga sinusubukan niya. So, kaya siya natututo along the way, kaya siya nag-experiment kasi hindi pa niya alam yung sure way, yung talagang tuwid na daan papunta dun sa goal niya. Kaya iba't iba yung tinatry niya, tapos nagiging mas wise siya habang tinatahak yung journey na to. Hindi katulad ng Knight na sigurado na siya, tapos actively alam niya na yung gagawin niya, tapos kailangan niya na lang sunod-sunurin yung talagang effort na kailangan niyang gawin. Yung Page, journey talaga siya. It's about the journey. Kaya commitment and dedication dun sa journey, even though madaming mga liko, madaming mga atras at paikot-ikot, hindi siya susuko, hindi siya mawawalan ng lakas ng loob. Kasi, yung journey mismo yung nagtuturo sa kanya papunta sa daan kung saan niya matatanggap yung tagumpay na hinahanap niya. So, ang Page of Pentacles kasi ay isang simbolo ng pagiging mag-aaral. Hindi lang sa context ng school, kundi pati na rin sa anumang aspeto ng buhay kung saan ang isang tao ay nagsisimula pa lamang matutunan ng mga bagong kasanayan o pagpapalawak ng kanyang kaalaman. Kumbaga, yung stage na student ka talaga ng life teachings ng mga nararanasan mo. Ngayon, ang baraha na ito ay nagpapakita ng pagkamausisa at masidhing interest sa mga bagay-bagay. At isang paalala na ang tunay na halaga ng ating pagsusumikap ay hindi laging nakasalalay sa mga material na bagay or benefits, kundi sa personal na development and mga learning, so personal growth. Ngayon na kilala na natin yung Page of Pentacles, pwede na natin siyang i-compare sa yung si Rider-Waite sa mga ibang baraha, sa mga ibang deck. Dito kay Zombie Tarot, makikita natin na yung Page of Pentacles, ang tawag ay Page of Hazards kasi Zombie Apocalypse yung personality ng tarot deck na to. Pero, kung mapapansin natin, yung ginamit nilang Page of Pentacles ay bata talaga na nag-aantay sa sidewalk, kumbaga.
So, nandun nga yung spirit or message ng card na medyo meron pang childlike wonder yung Page of Pentacles. Hindi pa siya talagang ganap, kumbaga, sa pagkatao niya, hindi tulad ng Knight of Pentacles. So, natututo pa lang siya. Parang itong zombie na bata na to, meron siyang mga dalang dyaryo, tapos nag-aantay siya sa sidewalk, tapos yung mailbox, parang nagde-deliver siya ng mga dyaryo, ng mga news. So, parang ang sinasabi ng barahan na ito ay, kumbaga, ito yung work na ginagawa ng Page of Pentacles. Ito yung hard work na pinaglalaanan niya ng effort. Itong pag-deliver ng mga dyaryo. So, siguro meron siyang goal, gusto niyang umasenso, gusto niya mag-ipon, or gusto niya lang talagang mag-commit dito sa work na ginagawa niya ngayon. So, yun yung message kasi ultimately ng Page of Pentacles, diba? Yung journey na to. Yung journey ng work mo and yung what you learn along the way. So, kaya, ayun, bata yung ginamit sa Zombie Tarot kasi si Page of Pentacles talaga mas about exploration and learning and yung value na binibigay or value na ina-assign niya dun sa hard work and dedication na ginagawa niya. Tapos, dito sa kwentong to, itong Pentacles na ina-admire, kumbaga, nung Page of Pentacles, ito yung nagre-represent dun sa reward and benefits na pinag-e-effortan niya. Pero hindi necessarily material reward itong Pentacle na to. Kasi sa Page of Pentacles, itong Pentacle na hawak niya ay symbol ito mas tungkol sa personal growth and other developments and possibilities na madadala ng hard work niya. So, itong Pentacle na ito na ina-admire niya na napaka-precious at halaga sa kanya ay hindi lang nakasalalay sa material wealth na makukuha niya, kundi sa personal growth and learnings na mag-contribute sa Page of Pentacles para sa future, para maging mas ganap siyang tao. Ngayon, ang Page of Pentacles naman kapag nakabaliktad ay kabaliktaran ng Knight of Pentacles. Kung ang Knight of Pentacles ay nawawala ang sigla kapag wala sa trabaho, ang Page naman ay maaaring mawalan ng direksyon at magpakasaya sa mga walang kabuluhang bagay. So, kumbaga, masyado kang nag-i-indulge sa distractions dahil hindi mo masyado pinagtutuunan ng pansin yung mga importanteng bagay. Nawawalan ka na ng direction, tas kung ano-ano na yung mga ini-entertain mo. So, yung exploration naman tsaka yung journey mo, nawala ka na talaga sa path. Kumbaga, nag-stray away ka na dun sa daan, tapos naligaw ka na. Hindi mo na alam kung paano bumalik. Kaya parang sumobra naman yung childlike wonder mo. Masyado kang naaliw sa wilderness, sa ibang daan, tas naligaw ka na, 'di ba? Sa mga nakita mo. Masyado ka naman nag-explore. Nakalimutan mo na yung mission mo, kung ano ba yung goal mo. Minsan, ito ay nagpapakita nga ng pag-aaksaya ng oras kasi mga meaningless na bagay or hindi naman importante na bagay yung mga pinagtutuunan mo ng pansin. Gayunpaman, maaari rin itong magpahiwatig ng simpleng pagpapahinga matapos ang isang mahirap na gawain. So, hindi lang naman siya completely negative na nawala ka na, naligaw ka na, tapos ayaw mo na bumalik dun sa path na tinatahak mo, 'di ba? Yung journey na in the first place, yun naman talaga dapat mong ginagawa kasi that's what's important. Minsan, tungkol lang siya sa pagre-relax. So, meron lang advice tong barahan na to kapag naka-reverse is baka sumobra ka naman sa pag-relax. Kumbaga, hindi ka na bumalik dun sa dedication na hard work. 'Di ba? Masyado ka nang nagpa-petiks-petiks.
Tapos, nag-aaksaya ka na ng oras. Pero, yun nga, pwede din naman kasi na nagpapahinga ka lang kung alam mo sa sarili mo yun. Kasi galing ka sa isang mahirap na gawain, sa isang task na kaka-overcome mo pa lang. So, tulad ng isang estudyante na nagpapahinga matapos ang mga exam niya, kunyari, pwedeng magpapahinga ka lang muna. Meron kang period of play, of relaxation. Tapos, magpapadistract ka muna, diba? Kailangan mo lang naman ng momentary entertainment and escape dun sa hard work and dedication. Diba? Mababurnout ka kapag tuloy-tuloy yung journey mo na talagang pinursige mo. Kailangan mo ding magpahinga. Pero yun nga, ang advice ng baraha is take care not to be distracted too much. Yun ang sinasabi ng Page of Pentacles. Hanggang sa muli, like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa mga tarot cards at kung ano ang mga sinasabi ng bawat baraha.